Hello again mga ka-dreamers! So, muli tayong sasagot sa inyong mga katanungan. So, may nag-PM sa akin guys, and actually nasagot ko na siya. Gusto ko lang din i-share sa inyo para magkaroon na rin kayo ng idea. And ang tanong niya ay, gaano nga ba katagal yung process nung Polo OWA, then OEC sa Pilipinas once na verified na yung papers ninyo dito sa Canada? So, sakto yan guys kasi ang mai-share ko sa inyo ay yung sa papel ng kapatid ko dahil ganun po yung nangyari sa kanya. So, nasa Pilipinas siya that time. And then, nung na-approve na siya, iniscan niya guys yung ano niya, yung passport niya and then yung Canada visa niya. Nung natanggap na niya yung Canada visa niya, iniscan niya yun and then sinend niya dun sa consultant na nag-aayos ng kanyang papel. So, the time na na-send niya na yung mga passport, visa stamp sa consultant niya, ang susunod ng mangyayari doon ay aayusin na ni employer or ni consultant yung mga papers na kailangan isubmit sa POLO or sa POEA dito sa Canada. POEA ng Vancouver or POEA ng Toronto. So, yung sa kapatid ko sa POEA siya ng Vancouver. So, sila yung nag-ayos sa papel ng kapatid ko. So, nung naisubmit na nung employer yung lahat ng mga papers na kailangan na fill upan, so ipaprocess na nila yon and then inabot guys yung process na yun sa papel ng kapatid ko ng more than 2 weeks. So, nung verified na, ay pinaghanap yung kapatid ko or yung consultant ng ka-tie-up ni agency sa Pilipinas, licensed agency. Bakit? Dahil yung sa kapatid ko po ay low-skilled siya and first time ni employer na kumuha ng trabahador galing sa Pilipinas. So, kinakailangan na magkaroon siya ng ka-tie-up na agency sa Pilipinas. And yun nga ang nahanap ng consultant ay yung PhilHR dyan sa Pilipinas. And then, yun, i-check din yun ng POEA Vancouver kung talagang license yung agency na yun. So, nung na-check na nila at verified na lahat, ipapadala na ni consultant yung papel na yun sa Pilipinas. Direct yun guys sa agency na nahanap nila. So, ulitin ko, yung agency na yun ay licensed agency dapat. So, hindi ko alam kung ganun din sa mga ibang aplikante, kung ganun yung ginawa sa kanila. Pero yung sa kapatid ko, ganun po yung ginawa dahil low-skilled siya and first time nung employer na kumuha ng aplikante galing sa Pilipinas. So, nung naipadala na ni consultant yung mga verified na documents ng kapatid ko si agency na ang susunod na mag-aayos ng papers ng kapatid ko para magkaroon siya ng POLO and then OWA, yung OEC. So, inabot din yun guys ng kulang 1 buwan. So, medyo matagal-tagal din guys. And, kailangan pa kasi lang ipasok yun sa Polo OWA para maayos lahat ng mga papel. And then yun, kailangan din ng PIDOS. Bali, yung kapatid ko nag-PIDOS siya ng online. And then, ayun, bibigyan din siya ng certificate. So, once na naka-release na ng OEC, naayos na lahat-lahat, meron na siyang PIDOS, certificate, OEC, Polo OWA, tapos yung insurance. Ayun, pinadala lahat ni agency yun sa kapatid ko. Pina-LBC yata niya yun eh. Yun. So, inabot siya guys ng kulang-kulang na 2 buwan bago na-release yung kanyang OEC. So, the time na na-release yung kanyang OEC, dun pa lang kami nagpabook ng kanyang ticket. So, mas maganda guys na bago kayo magpabook din ng ticket, make sure nyo muna guys na na talagang na-release na yung OEC niya dahil may kakilala ako nangyari before, may ticket na siya and then nagkaroon ng parang conflict about sa OEC niya. So, para iwas gastos, make sure muna guys na hawak nyo lahat na ng documents bago kayo magpabook ng ticket para hindi kayo gumastos ng doble-doble, di ba? And pagod nyo din. So, yun guys, inabot siya ng 2 buwan mahigit sa pagpaprocess ng kanyang papel bago na-release ang kanyang OEC. Dahil alam naman natin dyan sa Pilipinas guys na maraming mga dadaanan dapat, maraming mga
papel na um, kailangang, anong tawag dito? Kailangang gawin bago natin makuha yung OEC na yun. Sobrang hirap kunin yung OEC na yan, guys. So, ayun. So, depende rin, guys, sa agency or depende sa inyo kung ano yung mga documents na kailangan pa. Kasi minsan may mga documents na hindi na i-submit, nagkakaroon ng kulang na papers. So, yun, guys. So, mahaba yung mga araw, panahon bago nare-release yung OEC. So, sobrang ginto yung OEC na yan, guys. Sobrang hirap niyang kunin, 'di ba? Ang daming pagdadaan ng hirap. And syempre, pera din. Kasi may bayad din yung nag-aayos ng OEC na yan. So, yun lang, guys. And kung may katanungan pa kayo, mag-PM lang kayo or mag-comment sa mga video na ginagawa ko. I hope makatulong ito and magkaroon kayo ng idea about sa process ng mga nandyan sa Pilipinas. So, swerte ng mga iba na hire ng direct, gaya dyan sa Mercant, tsaka sa IPAMS. And hindi na sila masyadong nahihirapan about dyan sa mga papers. Unlike dun sa kapatid ko, guys, na na-hired siya ng consultant dito sa Canada. So, medyo nagkaroon ng conflict kasi nga naghanap pa ng ka-tie-up na agency, license agency dyan sa Pilipinas. So, yun lang, guys. Good luck and sana soon kayo na rin ang sumunod dito sa Canada. God bless!